Okay, isang... Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Muli na naman inyong mga panayaw at ngayon ang ating live stream. Siyempre, ang Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. At ngayon po, mga kababayan, sa hapon po ito, ang pagpapala po ng Diyos ay laging sumasa atin. Pagpalain tayo sa isang napakainit ngayon na panahon, medyo umiinit na. At gayon din po, sa araw po ay pag-oras ng gabi, ay medyo napakalamig naman po ng hangin. Sa lahat ng ating mga manonood, shout out po sa inyo lahat at sa lahat ng ating mga viewers and share ay kinakailangan po ay pagpalain ang bawat maralitang Pilipino. Nandito po tayo ngayon at muli po na inyong makakasama ng isang oras muli ang inyong Agila ng Bayan. Siyempre, ang boses ng maralitang tao. Paul Agila Herrera. Okay, pagpalain po tayo. Una po sa lahat, nagpapabati po ang walang iba nating kaibigan. Siyempre, ang ating GM Darwell. Pinababati po ang ating mga magigiting at mahuhusay na mga taga Marilao. Siyempre, ang ating Marilao Chief Lester M. Oliveros at ang buong team ng LTO Marilao. Sa lahat po na may mga problema po at nais pong lumapit, siyempre pumunta sa LTO ng Marilao. Napakaganda po dyan at andyan po ang ating magiting. Siyempre na walang iba kung hindi ang ating Chief Lester Oliveros. Lapitan niyo po siya kung meron po kayong problema sa inyong driver license o may mga kung ano pa man po mga katanungan nyo about po sa mga lisensya at mga problema po pagdating sa LTO. Diyan po kayo pupunta sa Bulacan, sa mga taga Marilao po. At mga kababayan natin manonood sa Marilao, ayan po ay pinababati muli ng ating GM Darwell Baldos. At siyempre, nais ko rin po namang bumati sa ating mga kababayan at lahat ng ating manonood, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na po ang ating mga OFW. At gayon din po, batiin ko muli sila. Binabati po natin ngayon ang kagalang-galang Honorable Milagros Aquino Magsaysay, Congresswoman, USCPL, United Senior Citizens Party List. At siyempre, Office of the House of Representatives. Siyempre, pagbati po ito mula ng mga senior citizen at ng Agila ng Bayan at Agila ng Caloocan. Mabuhay po kayo, kagalang-galang na Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Gayon din po at binabati natin ang ating mabait at siyempre ang ating incorporators ng Agila ng Caloocan, ang panibagong henerasyon Agila ng Caloocan, Secretary General Marie Avendaño. At gayon din po ay masakit ang aking buto kanina at siyempre ang aking magiti at mabait na therapist si Renz ng Jenny Salon at ang siyempre si Marcel. Sa pag-asikaso niyo sa akin, maraming salamat po dyan. Mabait po kayo. Ayan, mga taga-Bagong Silang, malapit yan po dyan at magagaling po yung mga taong yan at mga kaibigan ko po yan. Gayun din po at binabati natin ang ating magaling at matagal na po at paulit na ilang ulit na rin po siya naging presidente ng HOA. Walang iba po kung hindi si Pres Nori Cagete. Siyempre, siya po ngayon ay gaya natin na incorporators din po ng panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Pak na talaga. At siyempre siya po ngayon ay treasurer ng PAC. Ganyan din po, binabati natin ng happy birthday ang aking parang anak-anakan na rin po ito. At isa po ako na lang naging coach noon sa panahon ng binuo ko po itong kabataan. Siyempre, sa Villa Cristal. Siyempre, binabati ko ng maligayang kaarawan si Babynet Diplomo. Happy birthday, Babynet! So, muli, at God bless sa iyo, Babynet. Pagpalain tayo at sa hapong ito, nawa, tayo ngayon ay magkakasama muli ng isang oras. At siyempre, marami at nais natin makatalakayan ang ating mga ilan po nating mga panauhin nating makakausap. Siyempre, sa ating live stream,
Kaya ito po ay mula sa ating mga HOA, iniikot natin at in-interview po natin sila sa kalagayan po ng kanilang asosasyon, homeowners, pero at ito po ay ang ating ginagawa. Hindi po ito para sa isang tao, para kanino lang, ito po ay para sa bayan. Kamustahin at alamin po natin ang kalagayan ng mga HOA at ng buong mamamayan ng Caloocan at siyempre buong bansa. Nais ko rin po ipagbigay po alam sa inyo pong lahat na gaya po ng ating sinasabi, ang agila po ng bayan ay boses ng maralitang Pilipino. Para po sa mga buzzers natin at mga nagko-comment dyan ng ating mga post about po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gaya po ng sinasabi ko po sa inyo, ang agila po ng bayan ay hindi po agilaw ng isang kandidato at ng kahit sino. Ito po ay para sa maralita. Ngayon, kung sinasabi po ninyo masisira sa bayan, unang-una, wala pong ginagawa ang agila ng bayan na labag sa batas at pangalawa, lahat po dahil sa ating batas, siyempre bilang isang NGO ay aming tungkulin at karapatan ng gobyerno at government bilang isang respeto na tayo ay mag-courtesy call. Kung kayo po ay may mga sinusuportahan mga kandidato, boses yun yan. At siyempre, yan ay karapatan ninyo. Pero gaya ng sinabi ko, ang kailangan natin ay pagkakaisa. Sagisag ng pagkakaisa para magbigay ng proyekto para sa ating maralitang Pilipino. Wala pong inaagad ang inyong agila ng bayan kung hindi makatulong sa maralitang Pilipino. Siyempre, gaya po ng DOLE, DSWD, tayo po ay humihingi dyan na siyempre, ipinakikilala po natin ang ating organisasyon at ang ating mga miyembro, NGO, dahil po para po tayo ay matulungan sa mga proyektong ibababa natin sa komunidad. So, gaya po ng sinabi natin, lahat po na nakaupo ngayon sa ating gobyerno, tayo po ay nagbibigay sa kanila ng galang at bilang isang tao at karapatan at bilang isang mamamayan ng maralitang Pilipino. Sa ating pong lahat ay bumabati ako ng nalalapit na po siyempre yung Valentine's. No? Ngayon po ay nalalapit na po ang Valentine's Day. Gaya po ng sinasabi ko, dapat po, tandaan po natin, masarap ang magmahal kaysa ang magalit. Mas masarap ang magpatawad kaysa magalit. So, shout out sa inyong lahat. Pagpalain kayo at God bless po sa inyong lahat. Nawa po, ayan. So, muli po. Valentine's Day. Yes! Lili. Kaya yung agila ng bayan lagi nakapuli. Bakit? Lilipas din yan. Oh. Sabi nga na ating Gion Darwell, no? Lilipas din daw yan. Ay, naku. Sabi nga wala daw forever. Si Lord lang daw ang forever Yes. Okay. Pero, bakit naman meron minsan mag-asawa na sumakabilang buhay yung lalaki, bahay, no? Sumakabilang buhay yung lalaki, sumakabilang buhay din yung babae, halos magkasunod lang. Iyan ang tunay na wagas na pagmamahalan. Alam niyo ba ang pag-iibigan ay napapakita sa tunay na damayan sa hirap at ginhawa? Hindi lang sa ginhawa. Iyan pong mga politiko, lilipas din yan. At iyan po ay walang forever. Kaya wag po kayong masyadong magpa-apekto. Pag sumuporta tayo kay BBM, sasabihin nila, adik yan, barag yan. Pag sumuporta naman kay Duterte, sasabihin, didilis, o ano pa man. Ay nako, mga kababayan, hindi yan makakatulong. Kung sa magbas kayo dyan, gumawa na lang kayo ng tulong para sa bayan. Tama. Diba? Bas kayo ng bas yan. Ang tanong, ano ba ang ginagawa ninyong tulong sa bayan? Hindi ba? So, shout out po sa mga baser. Ibas yun ang ibas. At para naman tayo ay lalo naman talagang pinagpapala, dumadami ang ating viewers. At siyempre, gayon din. Batiin at mga kasama natin yung ating mga kasamang broadcast dito ating mga anchor dito katulad nila Kabuboy. At siyempre, batiin natin lahat ang mga kasama natin dito sa Road News
dito sa Road News, pag mali, mali, at hindi ka uurungan, hindi ka titigilan, at igit sa lahat, hindi ka tatantanan. Sabi nga, hoy, dilat. Ayan. O, may bago no? May bago tayo. Hoy, dilat. Kasi, hindi, may taong nagigising, pero yung totoo, hindi naman siya dilat para sa katotohanan. Diba? Kaya ang dapat dyan, hoy, dilat. O muli, magandang hapon po sa ating lahat. Pinasasaya ko lang po ang ating hapon ngayon. At siyempre ngayon ay araw ng Miyerkules. O, siyempre no, lahat sa ating buhay, lahat ng anumang pagsubok, kailangan nating labanan. Kailangan, tama lang, wag na tayong masyadong magpakasakit ng labanan ng atit sama ng loob Sa totoo lang baka maging araw ng puso sa iba tayo mapunta niyan. Diba? O sige, tawagan na natin ang ating kagalang-galang at siyempre, XC Parer business owner. At siyempre po, siya po ang ating presidente ng HOA, Homeowners Shelter Bill President Patrick Ang. Tawagan po natin si Pres Patrick. Okay. Yan na po. Dinadaya na po. Ayan. No? Okay. Hello Pres Patrick. Magandang gabi po sa inyo lahat. Narinig niyo po ako, Pres Patrick? Walang boses. Wala. Ito. Okay, okay. Wait lang po ayusin natin. Pres Patrick, narinig niyo na po? Wala siyang boses. Ay, baka kaya tayo. Okay. Hello? May hina yung ano niyo, Pres. Po. Ayan, okay. Hello, Pres. Narinig niyo po ako? Okay. Ito kaya, parang wala rin itong ano ko Okay, sandali lang po. Ayan, no? Hello, okay. Hello. Parang, bakit ganun? Hello. Okay. Yan. Wait lang po. Hello. Lalong wala ito. Hello po. Ano nangyari? Hello, Pres. Narinig niyo po ako? Yes po, malinaw po ang dating sa akin, sir. Hello? Parang ano. Sandali lang po. Hello? Kasi walang ano. Pag wala siyang connected dito. Hindi siya naka-connected. Ito ka kayo magsalita, boss. Hello, sir. Pasensya na po. Hello. Ayan, okay. Meron na. Ayan. Shout out. Sa lahat po ng ating manonood. Ayan, meron na. Okay, naririnig ko na rin. Kanina wala. Okay. Okay, yan. Pres Patrick. Pres Patrick Ang. Pasok. Sir. Hello. Narinig yun na po ako? Opo, malinaw po. Ayan, malinaw na. Ayan po, siyempre lahat po ng ating mga kababayan, siyempre sa Bagumbong, at siyempre ang ating pong makakapanayam, siyempre ang ating presidente ng Shelter Bill, President HOA, President Patrick B. Ang. At magandang hapon sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Pres Patrick. Pasensya na po, medyo naaantabay ang ating oras. Napaka-traffic po kasi sa panahon ngayon. Magandang gabi po, Pres. Opo. Okay po. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po. Okay, medyo naririnig nyo na po ng malinaw. Opo. Ayan, okay. Nako, at magandang gabi pa at magandang lalaki po tayo sa gabi pong ito. Marami po tayong manonood ngayon. Nakikita tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, Pres Patrick. So, ngayon po, Pres, no? Baka po meron po kayong muna ay bago tayo magkwentuhan, baka gusto po muna niyang bumati sa inyong mga kababayan, sa ating mga kababayan dyan sa Bagumbong, lalo na po sa inyong HOA. Sa inyong mga manonood. Okay po.
Pwede bang bumati? Baka. Hello, sir. Opo, pwede po. Bumati po kayo. Go ahead po. Opo, yun po sa ang family po at sa aking mga po. Uy, nawala. Okay. Yes, nawala siya. Ayun. Okay, nawala po. Ayan, medyo... Hello, Pres. Pasensya na po, nawala po tayo. Hello, sir. Okay, Pres, medyo pasensya na po, medyo nawala po tayo. Oo, Naririnig nyo na po ng malinaw. Opo. Okay, maaari po tayong bumati, baka po may gusto kayong batiin sa ating mga kababayan, na mga manonood at mga viewers po ngayon. Anyayaan nyo rin po ang ating mga kababayan nyo sa area kung nasa kayo sa Bagumbo o sa shelter. Anyayaan nyo po sila na ating mga manonood. Opo, Sige po. Sa ang family po, magandang gabi sa mga co-officers ko po. Kay Cap Romy, Kagawad Santi, Kagawad Maring, Kagawad J.R. Mariso, Kagawad Nilani Castano, at sa mga kapwa ko presidente, kay Bossing Don Bariso, kay Pres June Taginad ng Kingston 1. Sa mga kaibigan po natin, ng mga taga-Lat 5 po at Bagong Silang, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay po. Sa araw po na to, ngayon po ay Wednesday at tayo po ay binigyan ng magandang pagkakataon. Pasensya na po, Pres, medyo nagka-problema po yung ating unang-una yung biyahe po, medyo traffic po, kaya medyo nantabayanan yung ating oras. Ngayon po ay February 4, Wednesday po, 6:29 p.m. So, sa ngayon po na ating pag-uusap at makakapanayan po namin kayo para sa isang maliit na talakayan. Sir, Okay? opo. Okay. Opo. Naririnig nyo na po ng malinaw? Opo. Ganito po, Pres. Baka po nais po kayo makilala ng ating mga panonood at mga kababayan. May mga nagtatanong po, sino po si Patrick Biang? Si Pres Patrick Biang. Gano'ng katagal na po Okay kayong po, nanunungkulan at ano po yung nagawa natin para sa bayan? Balik po, bilang presidente po ng asosasyon namin, ako ay magtatatlong taon na. Sa Mayo po, 3 years na po. Pero bago ako naging presidente dito, ako po ay naging umawak ng youth organization for 1 decade. Tapos tayo ay naging vice president naman ng PMI Manila sa PMI QC sa NSPP. Tapos tayo po ay pinalad na maging seafarer. Yun po, bago kumapunta dito sa COA, ayan po ang naging background po natin. Pres, kailan po kayo na-elect as president? Pang ilang term nyo na po ito? Ngayon lang po ba kayo? Second term na po ito. Pangalawang termino ko na po. Na-elect po ako way back May 2023 po. May 2023 as pangalawang term. So every year po ba ang inyong eleksyon o every 2 years? Every 2 years po, sir. Every 2 years. Okay po, ganito po. Siyempre alam naman po natin, Pres, no, bago po kayo nanungkulang as presidente, may mga nauna po nanungkulan na presidente sa inyo, pero hindi na po natin yung natatanungin, dahil kayo po ang aming kapanayam, respeto naman din po sa kanila, pero siyempre, gusto po naming malaman at gusto po malaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung manonood, ano po ba ang kakaibang konsepto o yung konkreto o bilang paano po tayo humawak ng isang organisasyon o ng ating HOA nung tayo ay naging Pangulo? Paano po ba ang batas ng isang Patrick Ang para sa kanyang HOA? Okay po, unang-una po sa lahat, ang gusto namin mangyari noon ay yung pagiging transparent po sa lahat. Yes? Ayan po yung pinakamahalaga. Dahil alam niyo naman, pag nanunungkulan po tayo, yes po, tayo ay volunteer leaders lamang, pero kailangan po ipakita natin sa ating nasasakupan yung transparency. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Sir. Opo, yung transparency po. Tama po yan. Ganito po, Pres, kasi nakita ko po, alam naman natin, mga kababayan po natin, dyan po sa area po ninyo,
kamusta naman po yung tinatawag nating kapayapaan sa kapaligiran, katahimikan, kalinisan ng ating kapaligiran ng HOA? Paano po natin ito isinasagawa lalo na po pagdating po sa clean and green, pag ano po ng mga basura at gayon din po sa pace in order? Patungkol po sa Clean and Green, kami po ay laging nakikipag-ugnayan sa CEMD para po maikutan ang aming lugar sa tamang araw. Halimbawa po sa isang linggo, 2 beses po nakakakot yung mga basura dito sa aming lugar. Isa pa ho, nagkakaroon kami ng issue ng mga nakaraan dahil marami pong taga-ibang lugar na nagtatapon po ng basura dito sa aming lugar. Kung makikita nyo sa post ko, natambakan ho yung bandang creek area namin. Pero ganun pa man po, siyempre, tayo bilang leader, tayo mismo ay nandoon para ho ito ay malinisan. Patungkol naman po sa peace and order, kami na ho mismo ang rumoronda dito sa aming lugar. Pinapairal din po namin ang curfew dahil ito naman po ay ordinansa na dapat nating suportahan. At kami rin po ay dumudulog sa Station 9 and Station 12 para po magkaroon po ng police visibility itong aming lugar, sir. Okay. So lumalabas po, volunteerism po kayo na rumoronda ang inyong asosasyon, Yes po. ang inyong homeowners. Okay. Ganyan yung mga officers. Ganito po, Pres. Kasi sa mga organization po, minsan katulad niya, nagkakaroon ng tinatawag natin mga anay, nagkakaroon ng korupsyon. Kasi alam naman po natin, isa yan sa mga problema para sa, hindi lang po yan sa barangayan eh. Minsan kahit sa mga asosasyon, organizations, o mga homeowners, nangyayari yung mga tinatawag natin na korupsyon. Gaano po natin mapapanindigan na yung isang panahon po ng inyong panunungkulan ay pasensya na po sa mga tanong, no? Para po transparency naman po tayo para sa ating mga kababayan. Paano po natin maipapakita na ang isang President Patrick Ang ay talagang tapat na serbisyo? Wala po ba kayong sweldo, honorarium sa inyong mga nagbo-volunteer gaya sa peace and order, yung mga nagro-ronda? Sir, bali ganito po kasi malinaw na malinaw po sa Republic Act 9904, Rule 12, Section 68. Members of the board shall serve without any compensation. In any form po. So malinaw na malinaw po sa batas na kahit po 5 o piso bawal po sumahod ang mga board of directors. Okay po. Sige po. Go ahead po, Pres. Patungkol po dun sa tanong nyo kung yung mga kung may allowance ba yung mga nag-ikot. Alam niyo, pwede po tayo magbigay ng allowance. Wala akong problema. Basta po, hindi po parte ng board of directors o hindi po nahalal bilang HOA officers. Okay po. So ito po talagang sabi nga natin transparency, malinis ang inyong panunungkulan na wala pong mga ganitong pangyayari na nagaganap. Okay. Opo, malinaw din po kasi, sir, na every month po meron po kaming financial statement. Opo. Ako po ay isa sa mahigpit na lagi ho namin inaano ay yung kailangan merong black and white po lagi. Any kind of kumbaga kahit anong transaction pa ito, kailangan po meron laging black and white. Tama po. Saka ho, bawal po sa akin ang closed door policy. Ayun. So talagang palakpakan tayo dyan. At nakakatuwa naman na mayroong presidente na talagang may malasakit sa kanyang homeowners o mamamayan. Ganito po, Pres, no? Tungkol naman po sa tinatawag natin, nasagutan po natin yung peace and order, nasagot naman din po natin yung mga basura, tungkol sa kalakaran ng mga basura. Ngayon po, ito po, Pres, ang isa pa po nating katanungan, no? Sabi nga po natin, ano po yung naging improvements o yung mga naging pagbabago? Ano po yung mga linatag na mga proyekto ng isang President Patrick Ang sa kanyang asosasyon, sa kanyang homeowners? Patungkol dito ang mga nagawa ho namin proyekto ng aking mga kasamahan ay yung neglected po na part ng Shelterville ay ngayon po Shelterville Park na kung tawagin hanggang gabi po ay open ito. Nakapagkabit na rin po kami ng 34 CCTV cameras, 35 solar street lights.
sa panahon po ng aming panungunan. Yung pag-request po ng food Hello, hello, sir. Excuse po, press. Excuse me po. Hello po. Medyo yung inyo pong Opo. signal, medyo parang nawawala po kayo. Pakiayos lang po yung ano niyo po, signal niyo po. Okay lang po. Ayan. Medyo nawawala po. Hello. Okay, ayan daw ulit, Hello po. press. Okay na po Pasensya ba? na po. Okay na po. Ayan po. Okay po. Tuloy po natin. Pasensya na po, naabala ko po kayo. Yun nga po, nakapagkabit na ho kami ng nawawala yata ako. Gusto niyo bang magpalit ako ng wifi? Pwede po namin kayong balikan ng mga ilang minuto, mga siguro 2 minutes, 3 minutes, kaya po? Opo. Sige po. Papalit po ako ng Okay, wifi. sige, maraming salamat po. Babalikan ko po kayo, press. Salamat po. Pasensya na Thank po. you po, pasensya na po. Nawawala po eh. Babalikan po natin, nawawala yung wifi po niya. Okay, mga kababayan, patugtugin po muna natin siyempre ang team song ng Agila. At siyempre ang panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, pak na pak! Inibago ang henerasyon ng gila ng kalo, kalagi mong maasahan. Yan, shoutout na rin po natin mga kababayan. Siyempre, mga ating mga manonood at masipag na mga manonood ngayon, katulad nila Sir Teddy Camu, Well Said Press Pat, at Ma'am Hermie Morada, at gayon din po kay Ma'am Tessa Divina 1. Shoutout po. Yan, okay na daw po ang ating press up Patrick Ang at muli po natin siyang babalikan mga kababayan. Kapit kamay, korupsyon ay labanan ng pusin. Kahirapan. Yan, malakas na. Okay. Press Patrick, pasok. Yan po, tinatawagan po natin mga kababayan. Sapagkat kanina po, medyo humina po yung kanyang wifi. Kaya ngayon po, sa ating mga kababayan, hintayin lamang po natin at nagpalit po ang ating President Patrick Ang ng kanyang wifi. Para po muli natin siya makapanayam sa oras na ito. Ayan. Hello, Press Patrick. Hello po. Ayan, mas malinaw po, Press. Medyo may problema po kanina, no? Opo. Okay, napuputol-putol po tayo, no? Okay, pagkaano doon lang, no? Okay. Yan, sige, Press Patrick, go ahead po ulit at balikan po natin yung ating mainit na panayam kanina. Yun ang kung saan po tayo naputol. Opo, bali yun nga po yung Center V Park po, nung first term namin, ayan po ay pilit namin sinaayos, kasama po ang aming mga kasama, siyempre. Nakapag-install na ho kami ng 34 na CCTV camera, saka 35 na solar street lights dito sa aming lugar. Tapos po, yung free internet po, saka free printing ng aming mga nasasakupan, yung mga HOA members po namin, ayan po, libre po yan. And then, nagbibigay din po kami ng mga tungkod sa mga senior citizens namin dito na nangangailangan. Sa senior, naparinig ko po pala, no? Senior citizens. So, nagbibigay po kayo ng tulong. Ano po ito? Mga tulong na ano pong klaseng tulong? Birthday gift ba ito? Kung ano po, ma'am, to? O, ano po ba itong mga tulong? Medical assistance? Medical assistance, saka yung mga yung mga tungkod, pag kailangan po nila, ay amin po itong dinadala sa kanila. Sa kanilang bahay. Maganda. So, ibig sabihin, para din po pala kayong nasa city na nito dahil talagang nagdadala pa kayo talaga sa mga bahay ng inyong kahowa, ng inyong mga sinasakupan. Talaga naman, saludo po kami sa inyo, Press Patrick. Kaya pala nung sinabi natin sa post natin na may interview tayo kay Press Patrick Ang nag-aabangan ng ilang mga presidente at gustong marinig ang inyong magandang tinig sa ating live stream. So, talaga naman nakakatuwa. Salamat po. Ayan. So, tuloy po, go ahead po. Ano pa po yung mga proyektong nagawa natin? Kasi po yung ginagawa ng Central Avenue ngayon, request po natin ito sa mahal nating congressman, pamalapitan, na maasayos po yung buong Central Avenue, pati po yung drainage system. Ito po, yung ngayon po, kakapasok lang. Ito ako yung letter, sir. Pakita ko na sa inyo. Okay po. Galing po ito sa Avenida Construction and Trading. Ito po, gagawin na ho kasi yung platform ng Centerville papunta ho ng Bagong Silang.
masasarhan po kasi yung kalsada dyan ng 2 linggo dahil isasaayos na po ito. Kalsada Isa po ito, tayo inaayos po. Opo. Isa po tayo sa itong asosasyon na namin, isa sa nagpupursige na ito po yung magawa kasi marami na po aksidente saka heavy traffic na po sa lalim ng mga lubak. Ah, okay. Paano naman po yung kalsada? Dito sa may bandang, anong kalsada ito? Ito, Saan yung kalsada ito po? Yung paakyat po ng bagong silang Phase 10. Ayan po, dyan po mismo Phase, yung malalim. phase 10 po. Yes po. Yes po. Yung shortcut na papaakyat dyan. So, inaayos na po yan. Ibig sabihin kayo po ang nito, coordinate mo nito sa city. Hindi lang po ako, sir. Marami po tayo, maraming tao na nagre-request na magawa ito. Isa lang po tayo doon sa Okay. mga tao ngayon. So, kamusta po yung programa? Nasisimula na po ba ito? Kailan po ito nagsimula? Hindi pa po siya nasisimulan pero nagbibigay na po sila ng notice. Nire-relay po natin sa mga tao na February 7 po ng gabi mag-i-start na po ito. Okay po. Opo. 2 weeks po, 2 to 3 weeks po itong gagawin. Sabi ko nga sa mga tao, lawakan na lang natin yung pasensya natin dahil ito naman po ay para sa benepisyo ng lahat. Okay po. Sa ngayon, hindi naman po, sa mga lumalabas po, magkakaroon po ng tawag dito. Pag sinimula na po yan, traffic, simula na po yan. Opo. So, Yes po. nailatag naman na po ba yung rerouting kwan natin? Okay, si GM Darwell po yung nagtatanong sa inyo, press. Bali po, bukas po, ang sabi po ng engineer ay babalik po sila dito para magbigay ng mga notice. At maglagay na rin ho ng mga, yun na nga ho, saan dadaan, saan magre-reroute. Kasi marami yung nagsasabi, marami rin bumabas sa akin dahil akala ko nila politiko ako. Ako yung nagre-relay lang naman ng binabalita po sa akin. Bali ho, tao lang po muna ang makakadaan. Kasi nga daw, ang sabi po ng engineer, masyado daw pong makitid yung daanan. Opo. So, hindi ho kayang one way. Kaya, kumbaga ho, isang buong kalsada ho yung gagawin talaga nila. Okay po. Actually po, ang bilis ng mga dati po, ang bilis po yung mga nagkakaroon ng mga carnap, yung mga tumatakbo dyan ng mga sasakyan kasi open na open eh. Sa kasalukuyan po, Thank ano you, po sir. yung nagawa ninyo para magkaroon po ng katiyakan yung ating mga mamamayan para maiwas sila sa mga carnap, katulad yung mga motor, katulad yung mga dumadaan na minsan, may biglang tutukan sila. Kasi alam ko po, marami pong lusutan, daanan yung inyong homeowners, yung inyong lugar na may mga kabilaan pong lagusan ito. Tama po ba? Tama po, meron po kaming 6 na lusutan dito. Ito ho yung Marilao, Bagong Silang, Baras, Sitio Paraiso, Sampaguita, Okay. Wawa. So, 6 po sila. Ano So, po ang yung... ginagawa, Bakit po hindi natin ito gawan, sir, ng mga parang entrance o mga gate o kung paano para matiyak natin yung protection? Ano po yung masasabi niyo dito sa ganitong katanungan? Ano po yung Ito po, para ho sa kalaman ng lahat, since 2007 po ay naka-turn over na po lahat ng kalsada namin sa LGU. So, hindi open. ganun kadali para maglagay po kami ng mga gates. Kasi alam niyo naman, pagka usaping kalsada, pwede po kami mabalikan dyan dahil hindi po pagmamayari ng COA namin. So, ang ginagawa na lang po namin dito ay hindi ho kami nagkukulang sa paalala sa mga tao na mag-iingat po lagi. Kasi sa laki rin po ng Shelterville, hindi po namin kaya bantayan lahat ng lusutan po dito. Okay po. Pati ho, hindi ho namin kaya pang mag-hire ng gwardiya kasi sa totoo lang po, 50 pesos lang po ang monthly dues sa aming lugar. Kaya hindi po talaga Napakamura, no? Ito po bang lugar ng shelter ay ito po ba ay subdivision, depressed area para po masabi natin sa ating mga kababayan? subdivision po ito ang Shelterville po. Subdivision, tapos 50 pesos ang inyo lang monthly dues, tama ba po ba? Opo. Alam ko po pagka ganyan subdivision, may mga pinasasweldo po mga gwardiya po yan eh. Tama po ba? Opo, buddy. Opo, Paano pero, paano po kinakaya ng HOA? Paano po kinakaya ng HOA yung mga ganitong mga bayarin? Ngayon po kasi sir, pagdating nga ako sa mga gwardiya, wala pa ho kami nito. Meron akong nagpunta dito at inaalok nga kami, isang security agency.
Kaya lang kung hindi po talaga kaya nung magiging expenses sa natatanggap po ng sitwasyon sa monthly dues dahil sa patotoo lang po, hindi naman po 100% ay nagbabayad. Baka po sa lugar namin 50% lang po ang nagbabayad ng monthly dues. Opo. Ganito po sir, may tatanong po ako tungkol po dyan sa paggagwardya po na napakahalaga po nito para po malaman ng ating mga kababayan. So okay lang po ba sa inyo sir? Opo, Okay. opo, sige po. Ganito po, nung nakaraan po, may interview po ako kay Ma'am Yoli, BIPAT president po siya. So, bakit po hindi kayo humingi ng tulong sa BIPAT? Ano po yung masasabi niyo tungkol doon? Kasi parang pong nasabi ni Ma'am Yoli, pag 10 hours po yata, 10,000. Pag 15 hours, 15,000. May mga parang allowance yung BIPAT nila. Totoo po ba to? Paano po ba to? Patungkol ho doon kung may natatanggap ang BIPAT, ako ho ay wala hong alam dyan. Hindi Wala. ko matasagot yung katanungan na yun. Pero po ang BIPAT po ay member din po ako ng BIPAT. Okay. Kaya lang po kasi sir, ayoko naman po na tatawag ko kay... Kilala ko si Ma'am Yoli, napakabuti pong tao niyan at magaling Opo. po yan. Opo, nakakahiya naman po kasi na gabi-gabi sila po ay aking papupuntahin dito sa aming lugar para magbantay dahil ito po lugar na to, kumbaga nasasakupan ko po ito. Kaya naman po kami po mga officers, kami na po mismo ang gumagawa ng paraan. Sa abot po ng aming makakaya para mabantayan lang po yung lugar namin. Opo, kasi po ang pagkakaalam ko sa multiplier task force po sila, so may kakayanan po sila para magbantay at mag-volunteer. Kaya nga po, sabi ko nga po, nasubukan po ba ninyong makipag-communicate o humingi ng tulong po sa kanila? Ayun po, hindi po. Dahil nga ho, ayoko naman maging abuso sa kanila. Okay po. Sa ating BIPAT. Ayun po ang aking talaga. Sa madaling sabi po, kayo na lang po at ang inyong mga kasamang opisyalis ang pumapasan para voluntary na magbantay sa inyong homeowners. Tama po ba? Tama po, tama po. Kasama ho natin dito ang Station 9 at Station 12 Police para ho sa police visibility. Meron din po ba kayong, ano ba, paano, pag may mga gulo, paano po ang responde ng kapulisan po sa inyo? Meron po ba kayong mga contact sa kanila? Meron po. Sa patotoo lang po tayo, medyo mabagal po ang responde sa Station 9 dahil malayo po sila. Pati po sa ating barangay. Kaya ho mahirap dahil yung mga kapitbahay natin, mga Tagalat 581, sa akin po tumatakbo. Ang problema ho kasi, hindi ko naman ho nasakop yung nagiging problema nila. Kumbaga kasi ako ay presidente lang dito sa HOA. Sana nga ho, ang hiling ko, sir, kung pwede lang, magkaroon sana kami ng fixed post dito ng kapulisan. O Opo. kaya malagyan man lang po sana ng tanod itong barangay satellite namin. Kasi meron ho kaming barangay satellite dito kaya lang po alas 5 pa lang, sarado na. So kailangan po pag may problema na po, tatakbo po ang tao sa barangay main, which is napakalayo po sa Actually, it will take opo. 20 to 30 minutes. Opo, sir. Actually po, pagdating po sa ganyan, gaya yung sinasabi nyo, meron kayong barangay outpost, alas 5, sarado na, tama po ba? Siguro, ang isa po maganda dito, Satellite po, barangay satellite. opo, napakahirap po ng ganun kasi lalo po, alam ko po, pagka mga ganyang mga lugar, may mga part din po, alam ko na madilim dyan sa area ninyo pagkagabi, napakahalaga po iyan ay mayroong talagang task force o may mga barangay tanod na umiikot, nagrurubing, kapulisan. Kasi po, napakahirap po kasi kadalasan, minsan nagkakaroon ng mga problema, batuan ng mga kabataan, kaguluhan. Sa gabi po, 10 oras ng gabi po nangyayari yung mga ganyan Tama po ba? Tama po, May- tama po sir. So ito po ay hindi lang po itong kwentong kutsero nga Kumbaga, ito po ba ay nakaranas na rin po ba kayo ng mga ganitong pagkakataon na may mga nangyari na ganitong mga pagkakataon na hating gabi? Opo, meron po, sa totoo lang, meron po, nangyayari po talaga yan sir. Ano pong ginagawa ninyo solusyon pagka mga ganong pagkakataon ang nangyayari? Unang-una ho, ito ho ay aming pupuntahan. Kasi sa totoo lang ho, kahit po madaling araw, tinatawagan po ako ng aking mga estudyante para ho puntahan yung mga hinaing nila. Diba ho, may nag-aaway, may maingay, kahit po alauna, alas 3 sa madaling araw yan. Ito po ay aming pinupuntahan. Apo. Ngayon po, pag nakita ko po na hindi po namin ito kaya,
doon po kami tumatawag na sa kapulisan. Okay. Kasi alam ko po, pag ganito po, wala naman po talaga kayong sweldo. Pero sa totoo lang po, pagka ganyan po kayo ay binovolunteer nyo ang inyong sarili, pati po ang buhay nyo ay maaaring malagay sa alanganin sa mga ganyang pagkakataon, lalo na po pag riot. So, napakahalaga po, katukin po natin dito ang ating mga kapulisan, ang ating gobyerno, ang ating city o ating barangay para po ito po yung pagkakataon, press, na pwede nyo po silang panawagan sa ating programa po ng Agila ng Bayan Boses ng Maralitang Pilipino na sana may mga pagkakataon na bigyan kayo ng regular grooming tuwing gabi. Ito po ay hindi po para sa inyo, hindi po para sa programa ng Agila ng Bayan, kundi ito po ay para sa proteksyon lalo na po ng ating mga kabataan. So, press, pwede po kayong manawagan sa ating pong magiting at siyempre sa ating mahusay na mayor, mayor po ng Caloocan, Mayor Alungdale Malapitan, at gayon din po sa ating kagalang-galang na Honorable Congressman Oscar Oca Malapitan, o sa barangay mismo natin, Barangay Kapitan, sakop po kayo na Barangay Chairman Kapitan Romy Rivera, hindi po ba? Yes po, yes po. So, pwede po natin ngayon pagkakataon po ang panawagan para po sa mga nakikinig, para po malaman po ng ating mga kapitbahay, mga kababayan, na tayo po ay nananawagan para po ang mga HOA ay maging ligtas. Hindi lang po ang HOA, kundi ang buong komunidad. Kasi po, ang kaguluhan, ang aking pong pag-iikot at pagsisiyasat sa mga lugar, nangyayari minsan at madalas nangyayari ang krimen, hindi sa araw, kundi sa gabi o hating gabi. Tama po. So, maari po ngayon, press, maari po kayong manawagan sa ating pamahalaan. Sige po, go ahead po. Samahan po nating Mayor Dilalong Malapitan. Mayor, yun nga po, sana ho magkaroon po ng isang quick post ng kapulisan dito sa aming lugar. Dati ho kasi merong RMFB dito, yung Mobile District Battalion. Zero crime rate po kami dito sa Shelterville. Nung nawala po sila, tumaas po yung crime rate. Kaya sana ho, mabalikan po kami na kahit mga ilang pulis po, magkaroon po ng fixed post dito. Sa mahal natin at kaibigan natin na kapitan, si Romy Rivera. Sir, ang tanging hiling ko lang po tulad noon na sana naman po itong barangay satellite dito ay magkaroon po ng barangay tanod. Ayun lang po. Okay po, sir. Sa huli pong katanungan, no? Okay lang po ba? Nabigyan niyo pa po kami ng isa pang huling katanungan. Ganito po kasi, ang forma po ninyo, talagang hindi lang pang presidente, parang sa nanalapit po na eleksyon, kaya mo na sinasabi, kala nila, politiko po kayo. Baka po kayo ay tatakbong kapitan, kagawad o konsyal. Ano po ba ang balak ninyo? Ang balak ko ay manahimik po, manahimik. Hindi po. Sa totoo lang po, wala akong balak pumasok sa politika. May ilan-ilan na nag-aalok pero ayoko talagang pasukin yan. Dahil sa totoo lang po, kalaban ko po ang korupsyon. Ayoko sa ganyan. Ayoko naman po na magkaroon ako ng bahid. Lalo-lalo na ho, politika na po yan. Hindi po ako para dyan. Siguro talagang trabaho ko ay maging voluntaryo leader lang. Pero sa pagkakaano lang po, para sa kalamanan ng lahat, ito po ay ang last term ko na po bilang presidente ng aming lugar. Kaya ano man po ang mangyayari sa hinaharap, bahala na po siguro ang ating mahal na Panginoon. Okay po, dahil last term na po ninyo, darang medyo nakakaramdam ako ng kalungkutan dahil sa interview po natin ay nalaman natin last term yun. Sa dami pong programa na gawa ninyo, siguradong hahanapin kayo ng inyong mga kapitbahay at ng inyong homeowners. No? Lalo-lalo na po siguro, sir, kasi kami mga home officers dito ay itinatag po namin ng birthday cash gift program. Ito po, sa isang bahay po ay makakatanggap ang 2 senior citizen at isang PWD na nagkakahalaga ng 500 piso. Ito po ay inihahatid po namin ng mga kasamahan ko, door-to-door pa rin po sa mga birthday celebrant. Okay, God bless po at maraming salamat po at pagpalain po kayo, Press Patrick Ang, sa huli pong pananalitaan ninyo sa ating talakayan. Ano po ang nais ninyo iparating sa buong
Barangay 171 at bilang isang presidente, paano nyo po mahihikayat ang mga kapwa nating presidente na sana maialis at maiwasan ang korupsyon o bangayan ng misang naahati na isang asosasyon na nagkakaroon ng dalawang function? Paano nyo po sila bibigyan at paano nyo po mabibigyan ng advice ang ating mga homeowners na mga kasamahan din po dyan sa Barangay 171? Unahin ko na po sa homeowners, no? Sa mga kapwa po presidente, lagi po natin tatandaan na wala po tayo sa politika. Tayo po ay mga homeowners lamang, tayo po ay mga volunteer lamang. Lagi po natin tandaan, wag po tayong maghanap ng kaaway, kundi magdagdag po tayo ng kaibigan. Maraming At sa barangay naman po, alam ko, paparating na ang eleksyon. Ito ho ang masasabi ko lang. Siguro ho, ito na yung time para ipakita nyo kung sino kayo. Gawin nyo lahat ng makakaya nyo para kayo ang piliin ng tao. Tama! Iwasan ho natin magbangayan, iwasan ho natin bumili ng boto, magpakatotoo po kayo. Ang ipakita nyo ho, ang inyong kredibilidad at ang inyong galing. Yun lang po. Oo nga po. Ayan po yung nangyayari minsan, yung tinatawag natin mga bobotante, no? Kailangan po mag-isip po ang mga botante. Huwag po silang maglagay ng kumpare. Kumpare lang o ipinakiusap lang sa kanila. Dapat gamitin nila ang kanilang isip at ang puso at malasakit para sa bayan. So sir, napakalaki pong pasasalamat at nakapanayam ko po kayo ngayon dito sa Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino, arangkada sa Balita Road News. At nawa po, gaya na sinabi nyo, 2 to 3 weeks, sa mga susunod po na masinimulan po ito, ay ma-interview po ulit namin kayo para po malaman po natin kung gumagalaw na po ang isa sa inyong pinapangarap na proyektong masimulan. So, ayan po. Mari po kayo nga magbigay pagbati sa ating mga manonood. Maraming salamat po. Sa lahat po ng nakakapanood ngayon, sana po ay mag-like and follow po kayo sa Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. Ito po ay maganda nating suportahan dahil lahat po ng inyong agam-agam ay pwede nilang pakinggan. At non-political din po sila, for all I know. Ayun lang po, ako ay nagpapasalamat sa oportunidad para dito sa interview na ito, sir. Sir, kami rin po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo po kami ng oras. Ang ibinigay niyo po sa aming oras ay napakalaking bagay po para po sa pagkakaroon ng kaliwanagan sa ating mga homeowners at sa ating mga mamamayan. Pagpalain po kayo at isa po kayong agila sa araw po na ito at sa gabi pong ito. Sumayin niyo po ang Panginoon. God bless po. Salamat po. Ayan, shoutout at maraming salamat po sa lahat ng ating mga manunood at viewers. Maaari po ninyo itong share. At sa lahat po ng mga nais at sa mga gusto po na gusto nyo pong sumuporta sa ating programa at kung kayo po ay may kabuhayan, negosyo, maaari po ninyong ilapit sa Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. At magandang gabi po sa ating lahat at sa ating mga followers and viewers. Nawa, pagpalain po tayong lahat. At siyempre, shoutout din po sa isang nating kasama at sa ating magaling at magwapong lalaking kasama natin dito na anchor din po, si Sir Buboy po. Ayan, palakpakan po natin. Ay, sa labas. Ayan, God bless po. Medyo lumabas lang po. At gayon din po ang ating GM Darwel Baldos at ang ating boss at ang ating partner at gwapo po, Mike Rosario. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bakit? Tapos ka na, sir? Hindi pa naman. Akala ko naman tapos ka na. Magpapatugtog muna tayo. Pakinggan muna nila yung Agila ng Bayan. Meron pa akong gustong sabihin eh. Baka kasi nagpaalam ka. Kaya ano lang natin po sila. Nagbibigay lang tayo ng kasiyahan. Gusto ko muna parinig sa kanila yung ating team song. Meron pa po ako isang mahalagang mensahe. Okay. Meron po akong gustong bigyan ng linaw. Nag-post po ako sa aking FB. Pinost ko po dito ay nakuha ko na naman din po sa at nakalagay po dito. Nagustuhan ko lang po talaga kasi po ang Agila ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, ito po ay pula. Talaga po ito ay sabi nga natin ay
loyalistang Agila. Pero po, ang Agila ng Bayan ay hindi po ito ginagastosan at sinusuportahan ng kahit sino mang kandidato. Tayo po, pagka po nakita natin may mali, talagang to ay ating talagang bibigyan ng isang pagpuna. At siyempre, tungkulin natin po at karapatan natin ipaglaban po ang mga maralitang Pilipino. Gaya po natin, tayo po ay non-government, siyempre NGO po tayo, ang PAC na PAC. Kami po ay ang aming hinihinging proyekto sa gobyerno ay para po hindi para sa amin, kung hindi para sa maralitang Pilipino. Kaya po, gaya po sinasabi, eto nga po, no? May nag-post po kami, may nagsasabi po dito na, paano naging Agila si Bangag? Okay, sabi nila, kasi po, may mga nauna pong mga Agila na talaga pong sumusuporta. Pag sinuporta naman po natin po si Duterte, ang sasabihin naman din po nila, iba po, no? Ganito po yan sa mga kababayan po natin. Sa bawat Facebook po ninyo, mag-post po kayo ng nais ninyo dahil karapatan po ninyo yan, dahil Facebook po ninyo yan. Pag may nakita po kayo nag-post sa iba pong account, ay kung kayo po ay magbabas lang po dyan, ang tanungin nyo po sa inyong sarili, ano po ba ang nagawa ninyo para sa bayan? Kasi po, ang Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino, ay boses ng maralita, hindi boses ng kandidato. Ito po ay walang nagpopondong kahit sino mang kandidato. Kaya gusto ko pong sabihin po sa inyo, babatiin po namin kung sino po sa inaakala namin na gusto po namin. At kayo naman po, kung may gusto po kayo, ay mag-live din naman po kayo sa Facebook nyo, kayo po ay bumati. Tayo po ay nasa ere. Hindi lang po dito sa Caloocan, sa Quezon City, kung hindi sa buong mundo, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ngayon nga po yung sinasabi natin, dakdak kayo ng dakdak. Ang tanong, noong panahon ng pandemic, ano ba ang nagawa ninyo sa bayan? Kayo ba ay nakita ba ninyo yung grabing takot? At saka eto na naman, may bago na naman palang pandemic na pinag-uusapan, yung Nipah virus na yan. Alam niyo ba mga Pilipino, ay nako, pagdating sa bakterya, kayang-kaya ng katawan ng Pilipino yan. Ang Pilipino, matitibay ang katawan. At saka ang Pilipino, ito nga po ang tanong kung ano po yung epekto ng mga virus na yan, ang tanong, bakit may mga basurero? Bakit may natutulog sa lansangan? Ano po ba ang proyekto ng gobyerno, ng pamahalaan para sa mga natutulog sa lansangan? Na bawal, na dapat bigyan sila ng maayos na kanilang hinihigaan, tinitirahan, at kung ano paman. So, gaya po yung sinasabi ko, baklasin natin ang korupsyon. Sinasabi nyo nga po, magdanakaw itong barag na to, sa totoo lang po, patunayan. Pag napakulong, at na ito ay nabigyan ng hinihiring pa lang nauuna na kayo sa resulta. Pag-aralan po nating mabuti, mga kababayan. Kumbaga, intayin natin ang totoong hustisya. At naniniwala naman po ako, yung butas ay hindi mabubutas. Yung batas ay hindi mabubutas. At naniniwala naman ako, darating ang tamang oras at panahon na magkakaroon ng tunay na kalayaan ang bansang Pilipinas. Ay, mawawala po lang ang korupsyon kung tayo po ay magkakaroon ng sagisag sandigan ng pagkakaisa. Bilang mga maralitong Pilipino, tayo po ang nagluluklok sa mga kandidatong yan. Tayo rin po ang magbabaklas sa mga yan. Kaya dapat po natin alalahanin, wag nating pababayaan maluklok yung mga tiwaling mga opisyal. Tsaka yung anti-dynasty government na yan, paulit-ulit ang mga mukha na yan, ay bumoto naman kayo ng mga bagong mukha. Ang mahirap sa inyo pag sikat at nabigyan na kayo ng konting ayuda tumatahimik na yung mga bunganga ninyo. So mga kababayan, hindi ko naman po kayo pinagagalitan. Tayo po ay nagpapaliwanag lang at nais natin pong gisingin ang ating mamamayan.
ang agila ng bayan, boses po yan ng maralitang Pilipino at maharlikang tunay na Pilipino. Ngayon, kung tinatanong po ninyo kung kailan siya naging agila, ang tanong po, kahit sinong tao maaaring maging agila kung ang kanyang ginagawa ay tunay na pangmasa at para sa bayan. Yan po ay may karapatan maging isang agila. Ay lahat po yan mayroong karapatan basta sa kabutihan at sa kaunlaran ng bansa at sama-sama, tulong-tulong, may sagisag ng pagkakaisa, ay sigurado ang ating bansa ay luluwag. Dito po sa Pilipinas, sa totoo lang po, kapwa mo Pilipino, kalaban mo dito. Pag may negosyo ka, kapitbahay mo, mismo ang titira sa'yo. Pag ikaw ay may negosyo, kamag-anak mo mismo ang babanat sa'yo. Dito pa sa Pilipinas, kulang na kulang ang suporta. Kasi nauuna po yung personal interest. Nauuna po yung kanyang sariling interest para siya ay mabuhay. Ang pagtulong po sa kapwa ay gusto po yan sinasabi ng ating puso. Hindi po yan sinasabi ng dila. Sinasabi po yan ng puso na may kasamang gawa. So ang agila ng bayan po ay siyempre tunay ng mga agila ay binabati natin yung mga mayayaman na mga negosyante dyan. O, kung gusto po ninyo at nais po ninyong iano natin ang inyong business, ay lumapit na po tayo sa agila ng bayan at bigyan po natin ng magandang pananaw at kung paano tayo makakatulong sa maralitang Pilipino. Ang maralita ay lagi naghihirap. Kasi nga po, minsan sa kawalan ng disiplina at tunay na pagpili, unahin po natin ang konsensya, wag po ang bulsa. Iyon lang po mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, alas 7:09 po ng gabi at February 4, 2026 po. Pagpalain tayo sa gabing ito. Pakinggan po ninyo, Agila ng Bayan at boses ng maralitang Pilipino. Hatid ay serbisyo, MWF po tayo mga kababayan. servisyo tao'y sigurado. Agila! Agila hanggang Caloocan at Lasunoy maasahan. Samahan kapatiran organisadong mamamayan. Sa nagkakaisang kapit-kapit kamay, korupsyon ay labanan tapusin. Kahirapan, kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Kami tunay na agila nagmula sa Caloocan. Maralitang agila, pagtindig agila, kapit-bisig agila, kapatiran agila, kamayan agila, serbisyong agila, tulungan agila, loyalistang agila. Ayan, loyalistang agila. Malinaw naman, loyalistang agila. Hindi ba? Okay. Bakit? Pag agila ba, hindi naman kailangan maging loyalista? O pwede naman loyalistang agila para sa mamamayan? Hindi naman sinabing loyalistang agila para kay Dedong, kay Maman. Di ba? Ito ay loyalistang agila para sa bayan at sa maralitang Pilipino. Yan po. Sa lahat ng ating mga manonood, abangan nyo po ako lagi tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5, alas 7 ng gabi at siyempre ang ating sariling programa, Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino, Road News.